Ang multo sa banyo. Sa bayan ng San Roque, may isang lumang paaralan na may isang banyo na hindi na ginagamit. Maraming estudyante ang nagsasabing may naririnig silang mahihinang iyak at kaluskos mula rito. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit hindi na ito ginagamit. Isang lihim na itinago sa loob ng maraming taon. Noong dekada 80, may isang guro sa paaralan na nagngangalang Maestra Elvira. Isa siya sa pinakamaganda at pinakamagalang na guro noon. Ngunit sa likod ng kanyang mahinhing personalidad ay isang madilim na lihim. Siya ay nabuntis ng hindi pinananagutan ng kanyang kasintahan. Sa panahong iyon, ang pagiging isang dalagang ina ay isang malaking kahihiyan, lalo na para sa isang guro. Nang lumaki ang kanyang tiyan, pinili niyang itago ito sa maluluwag na damit, ngunit alam niyang darating ang araw na hindi na niya ito maitatago. Sa desperasyon, naghanap siya ng paraan upang itago ang kanyang kahihiyan. Isang gabi, nang walang tao sa paaralan, pumasok siya sa lumang banyo sa dulo ng pasilyo. Dala ang matinding takot at pagkalito, isinagawa niya ang isang kasuklam-suklam na gawain. Ipinalaglag niya ang sanggol sa isang inidoro. Sa loob ng madilim at malamig na silid, marahan niyang tinakpan ang sariling bibig upang hindi marinig ang kanyang paghagulgol habang pinapanood niyang lumulubog sa tubig ang kanyang sariling anak. Akala niya ay tapos na ang lahat. Nilinis niya ang dugo at tiniyak niyang walang makakaalam ng kanyang ginawa. Ngunit hindi niya alam na ang isang buhay na inagaw ng hindi pa oras ay hindi kailanman matatahimik. Mula noon, nagsimula nang mangyari ang mga kababalaghan sa lumang banyo. May mga estudyanteng nakakarinig ng iyak ng isang sanggol, may nakakakita ng maliit na kamay na gumagapang sa sahig, at may mga guro na nagtataka kung bakit biglang bumubukas at sumasara ang mga pinto ng cubicle kahit walang tao. Ilang dekada ang lumipas, ngunit nananatili ang banyo bilang isang lugar na kinatatakutan. Isang gabi, isang estudyanteng nagngangalang Miguel ang hindi nakinig sa mga babala. Pagkatapos ng basketball practice, naisipan niyang gumamit ng banyo bago umuwi. Dahil puno ang ibang palikuran, napilitan siyang gamitin ang lumang banyo sa dulo ng pasilyo. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng mabahong amoy na tila galing sa nabubulok na laman. Nangingilabot siyang pumasok, ngunit hindi niya inaasahang magiging bangungot ang kanyang desisyon. Habang umiihi, napansin niyang biglang tumahimik ang paligid. Wala na ang ingay ng mga kuliglig sa labas. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok. Napapikit siyang saglit at nang dumilat siya, may nakita siyang anino sa sirang salamin. Isang bata, payat at maputlang maputla. Nakatitig sa kanya na may malalim na mata. Agad siyang napaatras pero narinig niya ang isang basag at malalim na tinig na bumubulong. "Dong, nilunod niya ako." Napatingin si Miguel sa sahig. Sa ilalim ng isa sa mga sirang cubicle, may gumagapang na maputlang kamay. Nangingitim ang mga kuko, dahan-dahang umahawak sa kanyang paa. Nanginginig siyang umatras, ngunit nang ibaba niya ang kanyang tingin, nakita niya ang tubig sa inidoro ay unti-unting nagiging pulang likido. Naging dugo. Mabilis siyang tumakbo palabas, pero nang mahawakan niya ang seradura, bigla itong naglago. Narinig niya ang mga pintuan ng cubicle na paisa-isang bumubukas, kasabay ng mahihinang halakak ng isang bata. Sa dulo ng banyo sa pinakamadilim na sulok, may isang maliit na nilalang na dahan-dahang lumulutang papalapit sa kanya. Maliit ito, mukhang sanggol. Ngunit ang mukha ay baluktot sa galit, ang bibig ay parang butas na walang laman, at ang katawan ay punong-puno ng namumulang ugat.
Ayaw niya akong buhayin kaya babawi ako. Sumigaw si Miguel at pilit na binuksan ang pinto. Biglang bumukas ito at bumagsak sa isang sahig ng pasilyo. Nang lumingon siya pabalik, wala na ang bata pero naiwan ang amoy ng nabubulok na laman. Simula noon wala nang naglakas ng loob na pumasok muli sa banyo. Ngunit tuwing hating gabi, may mga estudyante pa rin nakakarinig ng mahihinang iyak at mahihinang bulong mula sa loob. Nilunod niya ako.